Hello, i-try ko lang a day of my life ko. Huwag mong pansinin nakatambak na kalat dyan, yung sa gilid, cat litter yun na hindi na ibababa. Ibababa yun mamaya ng tagalinis. So, notice ko rin sa pamangking ko, off niya, kaya lang hindi mo rin masisi syempre pag off mo. Gusto mong matulog ng matulog. May time yun na masipag naman utusan, may time na parang patang-pata, busy na kasi ngayon. So, yung nakita mong tambak na kalat doon, yung dating nakatirang nakasama namin ng pinsan ng hipag ko, bumalik dito. So, marami na kami uli. Tapos, ito, maglilinis ako ng cat litter box nila kasi sobrang panghina. Talagang hindi mo nakakayanin yung amoy. Dati, ako naglilinis niyan. Ngayon, yung pamangking ko, pang pinagagawa lang namin sa kanya, tanggalin niya lang yung yung dumi ng sa cat litter ng pusa, tapos ayusin yung cage ng pusa, tapos ayusin pakainin yung mga pusa. So ganun lang namin sa kanya inaasa. Pero yung paglilinis hindi, kasi syempre kailangan isanitize siya, kailangan malinis talaga. Ang gusto ko sana maglinis niya yung tagalinis, kaya wala pa akong idea kung anong oras darating at kailan, kasi minsan nagpapabago-bago siya ng araw. So, wala akong choice kundi gawin na lang. Tapos yan, huhugasan ko yung na yung mga cat litter box na yan. Isinaling ko lang to kasi bago lang yung kalalagay lang yung cat litter sand. Tapos yung iba, tinapon ko na ng tuluyan. So, yung mga nakita nyo mga naka-plastic dun, itatapon na yun mamaya nung naglilinis. Ngayon pala yung dating na maglilinis. Kung alam ko lang, hindi ko yan huhugasan kasi inaano niya yan binabasa niya ng tubig yung sahig. Pero ngayon, hindi muna, magmamap muna siya dahil yung mga gamit sa labas na nakatambak hindi pa na-arrange sa kwarto. Tapos yan, yung mga kataob na yan, mga kainan nila yan na hinugasan ko kasi pakakainin ko sila. Tapos medyo nahinahapo ako niyan. So, yun. Nilinis ko ng konti yung sahig kasi wala akong idea na darating yung tagalinis. Tapos, tapos yan, tinanggal ko na yan, mga yan. Linisan ko na. Tapos na ako niyan maglinis ng cat litter box. Hindi ko na na-videohan. Yung sahig namin sobrang nagpuputik. Yun nga, wala nga kasi akong idea na may maglilinis. Pero at least hindi naman ganun kalinis din yung naman nagawa ko kanina, kasi nga hindi ko rin sinasagad yung katawan ko kasi baka may magpalpitate ako, tumumba ako. Kasi dahan-dahan ko lang, tanggal lang stress. Nag-worried kasi ako ngayon sa chemo ko. 2 beses na na-delay dahil nga doon sa 8,000 na hinihingi sa akin. So meron akong charity, pero gamot lang pala yun. May ibang hindi na ko covered na gamot. Akala ko dahil doon sa bill ko na 25,000 nung nakumpay na ako, tsaka yung napunta ako sa emergency. So kailangan ko pa maghanap ng charity. Pero sa 5 and 6 meron ako naka-ready libreng gamot. Yung ngayon lang nasagot ko, wala talaga kasi struggle din kami sa financially dahil last year, di ba, na walan din ako ng work, tapos namatay yung mama ko. Ilang beses ako nag-visit visa. So, yun, kaka-recover ko pa lang ng 2 months, biglang naman na-hospitalize ako ng 3 weeks. So, 2 months pa lang ako sa bago kong work. Tapos, hindi na ako makapagpadala sa hati ko. Medyo struggle na talaga. Kaya wala akong choice kundi dalhin dito para makapag-work siya. Magtulungan sila ng anak niya. Nadala ko na rin dito yung anak niya. Nag-work na. So, yung pamangking kong minor, hindi na maiwan sa Pilipinas kasi nag-iisang babae yun. Kaya dinala namin dito. Wala kaming choice kundi bisahan dito, tsaka dito pag-aralin kasi nga wala namang magbabantay, wala kang pag-iiwanan dahil dito na kami magkakapatid, andito yung anak ko tsaka yung partner niya. Susunod na rin dito yung anak ng kapatid ko, so nandito kami magkakasama, lahat sila busy, may mga work, kaya nga financially din medyo, kasi nga dito sa amin hindi naman yung isang nagbabayad dito, hati-hati, lahat dyan sharing kami sa pero yung mga, kasi bago pa lang naman yung ate ko,
kaka-work niya pa lang. So, yung mga gastusin sa katulad ng mga food, minsan bumibili sila, tsaka medyo napamahal din yung visa nila kasi dalawa sila. Yung pamangkin ko yung nagbabayad, kaya medyo kapos-kapos pa. Yan, magpahinga muna ako. Kapos-kapos pa sa budget. So, anak ko naman ang po-provide sa akin. Kaya lang syempre, yung blood test ko napakamahal. Tapos, yung pamasahe ko, back and forth 100, wala namang metro papunta dun sa ospital. Pagkain ko, mga gamot ko napakamahal. Tapos, vitamins, hindi na ako nakakapag-vitamins eh. Pero nagtsatsaga ako minom ng malunggay. Kaya yan, kausap ko niyan yung tagalinis. Kasi nga, akala ko, sabi ko hindi darating. Pinsan niya ng ipag ko, yun yung kanya yung gamit na hindi pa na-arrange. Yan, sabi ko, pinakita ko sa kanya na yan, tanggalin na lang lahat. Siya na lang bahalang maglinis. Yun doon, kagabi pa yun sila magkasama. Ang cute nilang magkapatid. Silang close, dalawa, lagi silang magkasama. Kulong ko muna sila dyan para hindi sila takbo-takbo. At saka, kasi Clorox to, ididitol yung sahig. Siyempre yung din, baka may dadilaan nila yung paan nila. Kaya kinulong ko muna sila. Buti na lang napakain ko na, nalinis ko na yung catheter nila. Kaya wala na ring alalahanin. Kaya naglalaba din ako ng time na yun. Sarap na ng tulog niya kasi kumain na sila. Gusto man namin pakawalan yan, na kung madalas sila nag-aaway nung gray cat. Grabe, kinalmot ng gray cat na yan yung pamangkin ko. Sugat-sugat yung paa niya. Grabe yung pagkakakagat niya. Lahat naman kami dito nakagat na niya. Pagkagalit na galit siya dun sa orange cat namin na yung malaking male cat namin na orange cat, kasi yung kitten na yun, babae yun. Muntikin na niya rin yan, nasaktan niya na rin yung kitten na yun sa sobrang aggressive niya. Kagabi naman yung pamangkin ko naglilinis ng nila, cat litter nila, ng cage nila. Pinalabas niya yung dalawang male cat namin, yung isa dito sa terrace, yung orange, yung gray sa kwarto nilagay. Pagbukas niya, nakaabang yung orange, nakita nung gray cat, susugurin niya sana yung orange. Kaya lang nakaharang yung paa ng pamangkin ko, yung kinagat niya. Grabe yung kalmot niya. Ganon din siya kahit yung ate ko na kararating pa lang nakagat niya rin sa paa dahil nag-away. Hindi alam ng ate ko na pag inawat mo yan, mga nanakmal. Lahat kami dito na nakagat na niya. Yan, nagsasampay na ako niyan kasi nga tapos na yung labahan ko. Ayoko nang itamba kasi baka mamaya sumama yung pakaramdam ko. Pero yung ganyang way na lang ang ginagawa ko kasi mas gusto kong ako na lang naglalaba kasi mas feel ko yung sampay. Pangalawa, hindi siya masyadong nagtatagal sa washing. Kasi pag nagsalang sila, iniiwan din nila doon. Medyo takes time. Tsaka, alam mo na, pagod na rin naman. Parang libangan ko na rin maglaba-laba. Kasi wala akong ginagawa kasi hindi na rin ako, ewan ko, nanginginig na yung mga kamay ko. Gumawa ng mga drawing o dati yun ang libangan ko. Pero ngayon, ewan, parang ang bilis-bilis sa akin ng panahon. Ang bilis-bilis sa akin ng oras. Tapos madalas akong na-anxiety dahil siguro wala na hysterectomy na ako. Iba yung, kapag nakaupo ako, minsan, parang sa inner ko, parang iba yung nararamdaman ko. Talagang grabe yung stress ko. Ang ginagawa ko pag nakakaramdam ako ng sobrang stress, yan, gagawin ko, maglilinis-linis ako sa CR, maglilinis-linis, hawak ko ng wali. Yan, hotel pala yan sa tapat namin. Tapos yung Hilton Hotel yan. Sa tabi niyan yung Spinis. Yan, yung bag na yan, hindi pa na-organize. Sige, hanggang dito na lang. Sa susunod na lang uli. Maraming salamat.